Amen. Okay, dito tayo, no? The title of my message, hindi na ako, kaya ako rin eh. Parang sinabi ngayong rin nalaman ako magpipreach. No? Sinabihan ni Pastor, baka in case daw. Yun na nga, nangyari na. And dito na, the title of my message, kaya ako hindi nakapaggawa ng outline, no? Madalian. And giving all that we have. Diba? Okay, month of December, ito ay parang ayaw natin ang dumating pagdating sa iglesia dahil ito ay giving. Di ba? Kaya pa ang iba sa inyo, parte masaya because nakakatanggap ng regalo, pero pagdating sa pagbibigay sa iglesia ay malungkot. Kaya di ba may kanta ng 1980s? Ang Disyembre ko ay malungkot. Di ba? Misis ko, kinakantahan ko yan nung bago kaming kasal. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat misis kita. Tuwang-tuwa siya pag si MJ masayang-masaya no? Okay, yung apat dito. Masaya. Yun, ha? Okay. Ibig sabihin nito, no? Kasi nga, ang dito, sineselebrate natin yung pagbibigay. Di ba? Although, ang pinaka-tema natin, ito, no? Disclaimer lang na sinasabi ni Brother UJ, no? Ang mga example ko ay hindi ho sa sino man sa inyo. Example ko yung sarili ko na ako ay isang hindi nagbibigay dati. Na? Okay. Ako ay kumakain, nagsasharon, hindi ako nako-contribute. Doon yun sa dati naming church. Okay? Baka kasi ma-issue na naman tayo. Kaming dalawa ni Daryl, kami daw ay chismoso at chismosa tungkol sa issue na yon. Hindi po, hindi ko kami nag-uusap No? Sabi ko nga sa kanya, Che, no? Yan ang dito. Kaya kasi dito, no, i-link natin yung mensahe ni Pastor Alvin about giving our time, talents, and treasure. Di ba? Yung time, I measure it to this church, ay talagang super ang time ninyo, no? Especially you, yung mga Saturday workers, nagsasaturate. Kami nga, hindi namin magaya kayo because you are giving most of your time in distributing, saturating. Walang problema dun And then including talent. You give all the talent that you have. Kahit feeling ninyo, kayo ang pinakamahusay na mga awit. Di ba? Okay? Kasi yan ay para sa Panginoon. But in terms of treasure, gaano ba natin sukatin ang pagbibigay ng inyong mga resources? Di ba? Ganon ang Then, the issue is, first fruit. How can we measure first fruit? Sabing ganun nila ang first fruit Ano bang the first fruit of thine increase? Sabing ganun. Increase lang naman yun how can you say it that is 1 month? Kasi nga, ang bunga, ang first natin ito, ang first fruit, mini-measure natin yung sweldo natin. Di ba? Yun ang sweldo ng ating tinatanggap. Lahat po, kahit wala kayong trabaho, kayo ay binibigyan ng Panginoon. Di ba? Kayo ay pensyonado, may pension kayo. Di ba? Yan ang, by the way pala, no? Gawin ko lang ng testimony. I applied already for a SSS pensioner. Na? Pero hindi pa ako magre-retired. Tuloy pa rin ho. Yung dalang pag-contribution sa SSS, yun ang ina-apply ko. But continue ang employment. And then sabi nila sa akin, kahit na ikaw ay more than 65, ay tuloy ka pa rin magturo sa amin, sabi ganon. As a part-time. Okay, no? Yan ang, okay, dito, no? How can we love our God with all thy heart, with all thy mind, and with all thy strength, with all of your treasure in your pocket? Di ba? Ganon ang dito Yun na nga. Lahat ko na ibibigay sa Panginoon.
except ang aking bulsa. Yan ang, okay. That is measuring how you will now give the importance to you, yung tinatawag na giving. Di ba? Ganon ang tinutukoy natin dito. And then isa pa, the subject is a poor widow. We know it, this is a woman. Di ba? Okay. Kasi noong araw, may diskriminasyon noong araw no? Ang mga babae, hindi pinagtatrabaho. Hindi kagaya ngayon, our economy, our country, our laws, allowed women to work even though he is a single mother or a single, no? Okay? Nung araw, hindi pwede. Kaya nung namatay ang kanyang asawa, wala na siyang income. But this poor woman, he gave all that he had. The 2 mites, 2 barya. No? Yan ang dito. Parang dito, 2.25. Binigay niya na lahat. No? Ang kanyang doon. Okay? Ang kanyang pag-aari. Kita nyo, no? The subject is a woman. Naging curious lang ako when I am reading the Bible. Why is it that the Lord Jesus Christ gave the example to a woman, not to a man? Being a generous giver. Di ba? Yun ang bakit? Okay? Yan ang, we know it, the character of a woman, matibay po ang mga babae. Mostly, sa mga separated, di ba? Out of 10, sa nahiwalay, ang 8 babae, according to statistics, ay tumatayo, nagiging single parent. Pero ang lalaki, pag naging single parent, bihira, iiwanan ang kanyang mga anak. Ganyan dumiskarte ang mga babae. Okay? Nakita natin dito sa curiosity about the woman. The Bible example about the woman that they are a generous in giving. Ito na example na ito, yung una, the poor widow in Mark chapter 12, verse 41 to 44. Jesus commended a poor widow for giving 2 small mites or coins, knowing that the genuine giving comes from the heart rather than etong tinatawag na amount given. Di ba? Yan ang Sino pa ang mga example sa Biblia? Si Priscilla and Aquila. Di ba? Naalala niyan? Di ba? In the New Testament, they were the instrument, mag-asawa yan Una si Priscilla, babae. Di ba? Yan ang dito. Siya ang talagang, siguro napapasunod niya lang yung si lalaki na sila ay magbigay, parang ako. No? Ako hindi ako giver Ang misis ko giver. Hinahawa ako sa kanya sa pagbibigay. Parang merong competitiveness when in terms of giving. Ngayon, nagbibigay ako, bumapasok ang pera, no? Kahit sabihin na natin hindi tayo expecting the return, but the blessing will come. Okay, Priscilla and Aquila. Ano pa? Sino pa? Ito, the Shunammite woman in 2 Kings 4:8 to 37. Kung babasahin ninyo, Shunammite woman. Siya ay itong Shunammite woman, sabi, she gave the meal and itong room for Elisha, the prophet, highlighting itong tinatawag na importance of supporting God's worker. Di ba? Shunammite woman, important of ito supporting God's worker. Pag support, alam niyo ang ating binibigay, what is the main business of itong ating bakit tayo nagbibigay? What is the purpose of taking money? This is for the soul. Na yung nagbibigay ng ating mga salapi dahil sa kaluluwa. Hindi po kahit anuman natin na social welfare, hindi po.
tayo nagongolekta para ipamigay sa mga hindi po eh. Ang unang natin dito sa ating objective is for the soul. Okay? Yan ang dito. Tithes natin, mission giving natin is for the soul. Okay? Yan ang natin. Ano pa? Yung pang-apat. The widow in Sarephat, you know the story, about the widow in Sarephat. So, wala na silang makakain at ibinigay niya kay Elijah, Prophet Elijah. And then what happened? Ayun. Lahat ng kanyang mga sisidlan ay nalagyan ng langis. At ang langis ay napakahalagang bagay yun dun sa panahon nila. You take note, Yung lalaki kasi, nakita natin yung dito. Example, si Achan. Because of his corruption, ayun, nangyari. Si King Saul. Diba? He disobeyed God. Kita niyo the woman, that is the example of being a generous in giving. Okay, yan ang And there are also, these are the stories serve as a reminder of the power of generosity and the impact that can have on both the giver and the receiver. Okay, ayan ang sinasabi to. And their action reflect the biblical principle that God loves the cheerful giver. Diba? God's love, the cheerful giver, and also, sabing ganon, and their story continue to inspire us to be a generous in our own lives. Ano pag sinabing generous? Ano yan? Bukas ang kanilang palad. Diba? Ganon na, mapagbigay. Kumbaga, kakainin mo na lang at ibinibigay mo na itong sa kanila, Okay, banggit ko yung tinatawag na support, Our pastor is collecting money not for his own pocket, but for the soul. Di ba? Yan ang dyan eh. Kaya tinatawag nila, including the portion of the pastor, we call it support, not salary. Ang tawag nila dyan, support, hindi salary. Kasi pag we base it on the salary, sweldo, may takda eh. Di ba? Pagka medyo gipit, how can you give that is smaller support? Kasi ang salary fixed. Whether your business is abundance or nalulugi, you ought to give the salary. Di ba? Ganun ang dito, hindi natin tinatawag na salary, but it is a support. Di ba yan ang Okay, dalian na natin dito sa ating dito. And I have prepared 5 points regarding this. Bibilisan ko na lang, We give out of gratitude. Tayo ito, gratitude. Ano ibig sabihin ng gratitude? It is referring to the thanksgiving, We give because everything, point number 1 yan, everything in the world already belongs to God. And listen to what Psalms 24 verse 1. Anong sabi po ng Psalms 24 verse 1? Ang sabi dito? It says, the earth is the Lord, 24 verse 1, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Di ba? Yan, the earth is the Lord, the Lord, and the fullness therein. Also in Haggai, buksan po natin sa Haggai, chapter 2, verse 8. Anong sabi po sa Haggai chapter 2, verse 8? The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Okay? Ayan po. This declaration of the Lord, ito sabing ganon, everything that we think, think we own is actually the gift this is the gift that God entrusted to us. Lahat ng bagay po sa atin ay pinagkatiwala niya lang sa atin. Di ba? Okay, nagtatites tayo. Di ba? Okay, we return the 10%
And the 90%, God entrusted this 90% to us. Okay? Para yan sa ating pangangailangan. No? Okay? Yan po ang sinasabi dito. And then, out of this, now let me see if I can help you to explaining this gratitude. And then sabi dito, no, there are sub-point na, itong sub-point sa gratitude. Number 1, gratitude is the gateway to contentment. Pag ikaw ay pinagpala, kontento ka na doon. Don't think that you will get more. Okay? Although that is according to the purpose of God, that He will add more to you. But for the meantime, you must be contented to what you receive. Kasi tayo, inggitera tayo, inggitero, no? Kung ano yung nakikita natin sa kapitbahay, sa ating kapatid, ginagaya natin. Di ba? Ganun ang ating sila ganito, tayo rin. Di ba? Nakakotse sila, kotse rin tayo. Di ba? Ayan ang okay? Huwag tayong ganun, Kung ano man ang binigay sa atin, although God has a purpose for you, merong purpose ang Panginoon na ikaw ay pagpapalain. Sabi nga rito, sa saan ba ito? Sa Philippians 4:11 to 12, ito nabanggit ni Pastor Alvin. For Philippians 4:11 to 12, sabi ganon, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, herewith to be content. I know both how to be abased and how to be know how to abound. Sabi, very well, no? And in all things that I instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer needs. Okay? Contented, contentment. Dapat naandun sa atin, isa yung attitude natin. Okay, pangalawa pong regarding sa gratitude is always directed heavenward. Di ba? Ang nating dito, ang pasasalamat ay lagi natin itinuturo sa langit, no? Ito ay we often thanks people, but the ultimate our gratitude should be what? Sabing ganon, directed toward God. Anong sabi po sa Psalms 107 verse 1? Anong sabi po diyan? Sabi, "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." Okay, yan po, sinasabing ganon dito. Sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. Pangatlo pong gratitude, sabing ganun dito, gratitude is to be practiced daily. Diba? Practice daily. This gratitude is not just for the special occasion. It should be daily habit. Diba? Tayo ay kumakain, nagpapasalamat. Habits natin yan Okay? In the morning, upon opening our eyes, maging habit natin na tayo ay buhay pa. Di ba? Kaya nananalangin tayo. Yan. Okay. Sabing ganun sa Psalms 102, 3:2-5, anong sabi? Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Lahat po ng ating tinatamasa ay galing sa Panginoon, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all my disease, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with thy loving kindness and tender mercy, who satisfieth thy mouth with good things, to that the youth is renewed like the eagles. Okay? Malapit na naman yung tinatawag na New Year,
They that, yung tinatawag na the vision of the Lord, just like an eagle eye, no? O, pang-apat po, sabing ganon, gratitude, remove self-centeredness. No? Iniinan natin yung kating makasarili. Di ba? Yan po ang ano dito, no? We cultivate gratitude, we focus less on ourselves and more on others. Okay? Ang pagbibigay po natin, we are thinking about others. Other souls are napupunta sa impyerno. Kung tayo ay nagbibigay, tayo ay especially sa mission, and yun ang ating ano dito, no? Objective natin. And sabi rito sa Psalms 95 verse 2, anong sabi doon? Let us come before the presence of with a thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. Okay, ang panglima pong gratitude ay gratitude is a choice. Okay, ayan po, no? The gratitude does not happen automatically. Okay? It is a conscious choice, and you can either focus on what the missing or chosen to thank God. Diba? Yan po ang sinasabi dito, for His blessing. Sa Psalms 103 verse 2, anong sabi? Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Diba? Yan ang, alala niyo yung 10 lepers, no? Okay? Sabing ganon, yung isang pinitsin ba nag-preach ng 10 lepers, and this 10, kay isa lang ang bumalik. Diba? Who gave thanks and praised and glorified God. Diba? Isa lang. Ibig sabihin yon, he recognized the power of the Lord Jesus Christ, and he recognized the Lord Jesus Christ Himself as their own personal Savior. Diba? Ganon lang, nagpasalamat. Diba? Yan ang ano dito. Okay? Sige po, tuloy po tayo. And then, pangalawa to, yung tinatawag na we give out of worship. We give in worship. Okay? Ito, we give in worship. Listen to this example about Paul. Give his, ito sa Philippians 4:18, but I have all and abound, I am full, having receiving of Epaphroditus, the things which were sent from you, an odor and sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Okay, ano yun? Tinatawag nito as a smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Ang tinutukoy dito na sacrifice is sacrificial, that is giving. Di ba? Yan po ang ano dito. We consider ang first fruit is a sacrificial giving. Kaya lang ang inaano natin, tayo para tayong a challenge to us. Do we still give the first fruit or not? Total naman, pinagpapala sila, no? Don't think about comparing yourself. Sila pinagpapala, ako hindi. Okay? You must think that you are being faithful to God. Diba? Yun lang po ang tinutukoy dito. Kasi lagi tayo mahilig magkumpara. Buti pa sila, sana all. No? Sana all. Pag may nag-post sa Facebook, sasabihin, sana all. No? Laging ganon. Kasi parang ganon tayo, naiinggit regarding etong ating ano dito. And then, dito sa natin dito, no? Regarding to the response of tinatawag na worship. Kaya nga dito sa worship natin we will not forget giving. Mamaya, bago we end our services, mag-iikot naman tayo, mag-offering. And still, yung mga hindi pa nagbibigay ng first fruit ninyo ng offering, this is the time. Di ba? Ganun ang, and we think it.
Kasi kung tayo ay nag-iisip, nagpaplano ng first fruit, and at the end of the year, kasi doon lang kasi sineselebrate at sinasabi ni Pastor magbigay ng first fruit sa December. Planuhin po natin. Kasi pag hihintayin pa natin yung 13th month natin, manghihinayang tayo, ang dami nating gagastusin. Starting January, pagplanuhan natin, utay-utayin natin ang pagbibigay ng first fruit. Diba? Hindi pa darating ng December, tapos nyo na, naibigay nyo na. Diba? Ganun ang pagpaplano. Kasi kung ihintayin pa natin, napakabigat sa loob natin yun, yung 13-month natin. Kasi nga, hinihintay natin, ang daming naghihintay sa ating nakamay na bibigyan. Then, we will give our first fruit, the one exactly month pay natin to the Lord. Okay? Ganun ang isip natin. If we will uutay-utayin natin, papaplanuhan natin, we can fulfill. Makatama na naman ako, no? Sa pagbibigay ng first fruit. You are receiving more than 30,000 a month in your salary, tapos magbibigay ka ng first fruit, 5,000 lang o 10,000. Okay? That is part of the first fruit. Partial, but not all. Pero if we will plan, okay? Giving our first fruit at the start of the year. It should be dapat first fruit, January. Hindi end. Di ba? Okay? Kaya pero hindi naman ganun pinipuwersa. You must plan the first fruit. Ako, ginagawa ko yun eh. Starting January, unti-unti. Kayo nga, nakakuha kayo ng cellphone installment Di ba? Okay, home credit, o even credit card, o pinapaplanuhan, bakit hindi nyo magawa sa first fruit? To fulfill all, etong tinatawag buo ang ating first fruit. Okay? If we entrusted our pastor in giving, nire-record na yan. Sabi nga ni pastor, kung gusto mo ng record, papakita sa inyo. Okay. Pangatlo po, regarding this, we give in faith. Okay? Bilisin na mo natin. Listen to one of the Jesus' most famous passages in giving. Itong the poor widow. Alam nyo kasi, sa ibang mga simbahan, sana ma-practice na natin dito, request natin, Pastor, meron tayong tinatawag na penury. Di ba? Sa Muraya, meron sila no? Nagbibigay, pupunta ang mga member, maghuhulog ng kanilang tithes, ng anumang offering yan, at the center of, dito, in front of the pulpit of our pastor. Di ba? Yan ang mapapractice din natin yan. Then, huwag naman tayong maghusga. Pag hindi siya lumalapit doon, ay hindi siya nagbibigay. No? Yan, hindi ganon. No? Yan ang natin. Okay. Yan that we must give in faith. And as we written, ito ay nakasulat dito sa, sa Mark 12:41 to 44 na binasa natin. And then, sabi ka nun, indeed, Paul says to the Philippians, after that he says this, their giving is an act of worship. But my God will supply all your needs according to His riches in glory by Jesus Christ. Philippians 4:19. Pang-apat po, we give with generosity. Bukas na ang ating mga palad, bukas ang ating mga kamay. Remember that we give gratitude because we were blessed generously by God. Tayo ay pinagpala ng Diyos. Kinanta natin yung tinatawag, make me a blessing. The blessing that we receive, we channel it. Where? To the church. Diba? To the believers. Diba? Yan ang natin. Whether that is in cash or in needs. Yan ang
Si Mrs. ang daming natatanggap na mga regalo eh. Na? Mga grocery. Ayan, yung nakatanggap ng spaghetti. Yan. Ayan ang mga ano. Alam nga naman, nilutuin namin yan. Ano? Sa dami niyan. Pamigay na lang ang ano dito. Okay. Ayan. In 2 Corinthians 2 Corinthians 8, 1-5, anong sabi rito? Moreover, brethren, we do you to wit the grace of God bestowed on the churches in Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded on the riches of their liberality. Na? And for their power, I bear record, sabi, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did. So, sabi, not as we hope, but first we gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. And Paul give us an example etong churches in Macedonia who were what? Personally suffering from the poverty, yet they beg to be able to give to the work of the ministry beyond their ability. Kahit na tayo ay medyo gipit, patuloy tayong nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Di ba? Yan ang ano. Kasi iniisip natin, ako ang nangangailangan eh. Just like the poor widow. Di ba? O, kung talagang siya ang nangangailangan, hindi siya makapagtrabaho. But she gave all that he had. No? Yan ang ano dito. At ang panglima, ito, we give out of love. Okay? Unang-una, tithing. Actually, tithing is not giving. It is what? Returning. Do we return our tithes because of what? Obligation, duties, or love? Masyado tayo legalistic eh. Okay? Bibigay natin to kasi yan ang nasa Biblia. Binibigay ba natin dahil mahal natin ang Panginoon? Di ba? Ganon yun eh. Yung pagmamahal. Okay? Sometimes we give to the people, we are not expecting returns, but we expect thank you. Di ba? Ang saya na natin pag tayo'y nakatanggap ng pasasalamat. How much more that God, if we give something to God, tapos sasabihin ng Panginoon, salamat. Others are giving because they are thinking they will receive. Di ba? Yan ang ano dito. Maling prinsipyo po yun. Ang pagbibigay sa Panginoon, don't expect it in return. But due to your faithfulness, God will reward you. Pagpapalain ka ng Panginoon. Not because of the things that you gave, because of your faithfulness. Ikaw ay tapat sa lahat ng bagay, pati sa pagbibigay. Yan po ang ano dito. Sabi rito sa last point nito, first, we give out of love for God. Then second, sabi rito, we give out for love for the church. Diba? Ito, nagbibigay tayo. Bahal natin ng Panginoon. Bakit natin ibibigay siya? Yun ang trabaho, yun ang gawain ng Panginoon eh. No? Ang sa iglesia. We don't give to a tinatawag na NGO na non-government organization for the social welfare. Although kung kayo'y meron pang extra, you give it to Kapuso Foundation o anumang foundation that help other people. It is up to you. Pero
ang ano natin, unang-una natin, we must give all our resources or treasure in the church. Di ba? Yan ang ano dito, which is according to Acts 4:32 to 35. No? The attitude of that believers, not believe, were only one heart and one soul. Hindi na natin ano dito. And pangatlo po doon sa ano natin about we give out of love. We give out of love to others. Di ba? Yan ang ano dito. Others, marami pong classification ng others eh. Remember, ang unang nating ano dito, yung kaluluwa. Pangalawa po, yung sitwasyon po ng mga missionary sa ibang lugar, especially out of the country, kung paano sila, anong kalagayan nila doon. Diba? Gaano sila na, ano bang condition nila doon, ano yung pangangailangan nila. Yun ang ano natin, we are thinking of others. Even though to the extent is, our neighbors. Pwede natin gawin din po yun. No? And yung lastly, etong tinatawag dito, generous giving, the last is about dito sa we give out of love. The generosity is a gift from God, selflessness, and etong tinatawag na stinginess. No? Out of this, ano may stingy? Ano yung stingy? Kuripot. Di ba? Sabi, ang mga Ilocano daw ay kuripot. No? Ayan ang ano. Kaya hindi totoo yun, no? Nasa kahit anong rehiyon, merong kuripot. Even dito sa atin mismo, may kuripot. Ako, dati akong kuripot eh. Nangihinayang ako eh. No? Ang bawa sa pamasahe, no? Tapos maglalakad kang malayo, no? Correct? Tapos pagdating doon sa inom ka ng soft drinks, mas malaki na gastos mo. Okay? Ayun ang ano dito eh. Tayo ay lagi nating iniisip kasi yung sarili natin. Ang ating kamay ay laging kaganyan, fist close. The money, the resources that gave it God to you, it close natin. Laging nasa bulsa. And we must be open our palm, no? And open our arms, no? To give. No, yan ang naalala ko sa isang kwento ng pastor eh. 'Di ba? Alam ni Mrs. ito yung kwento eh. May nag-preaching isang pastor. Sabi, open your wallet. All the things, all the money that you have, put it in the offering. Daming nagsinuran, no? Pati yung pastor na naging example. Tapos yung isang nagko-question, Pastor, dinigay mo nga lang lahat. Meron ka namang credit card at debit card. Kami, uuwi, maglalakad. Ikaw may sasakyan. Di ba? Yan ang, hindi, ini-example lang doon ng how the pastor, the preacher tests your tinatawag na generous giving. Di ba? Yun ang ano doon eh. Pinakaano dito eh. Nawawala kasi natin dito yung ano natin eh. Ang iniisip natin sa atin. Atin. Di ba? Parang sinasabi, ang simbahan para sa mahirap. Ang simbahan ay para, sasabi ng pare, ay ako mahirap, akin din yan. No? Ako ang nagsisilbi sa simbahan ito, akin din yan. Lahat sa kanya. No? Ganun ang isip. Hindi natin iisip ang iba. Okay? Pangangailangan. Nasa banggit ko ito, no? Ang pastor natin, nung siya'y nagsimula, wala nang suporta ng mga Amerikano. Hindi kagaya nung araw. Pag ikaw ay nag-graduate sa Bible School at ikaw ay mga bata ng mga Amerikano, pag nagsimula ka ng work, no, sigurado may building ka na. No? Ang ating pastor nagsimula, nothing. But here it is. Papasok tayo sa bago nating sambahan. Isipin natin, ano nga na na-contribute ko rito? Di ba? Yan ang ano. Ano na ibigay ko rito? Isang bag na simento? Kung yun lang ang kaya natin, bakit hindi? That God will glorify to your one bag of cement. Diba? Ang tanong doon. O kaya kukuha pa tayo
sa ambag ng iba. Kasi tayo, we think ang ating ibinibigay sa Panginoon. Yan po, no? Ito po ay hamon lang sa atin that ito, no? The example of a poor widow, no? Out from his nothing, what he had, he gave all. The 2 mites that he gave all. But the Lord reminded us, siya ang pinagpala sa lahat. Diba? Yan po lang po ang ating devotion ngayon. Marami pong salamat at magandang gabi. Okay.